Meron pong 2 hanggang 3 players ang mapapalitan sa isang team na malapit nang mawala sa PBA. Pwedeng sa parehong team o pwede ding sa isang team lang ang daungan. Ngayon ito na, Gio Halalon hindi pa pala mapupuntang MPBL dahil may isang team ang nagka-interes sa kanya. TNT, handang-handa na si Gio Halalon na makakuha pagkatapos ng PBA Finals. At isa lang si Gio sa mga halimbawa ng trade na to ng Northport. Arvin Tolentino at Joshua Monson, isa na sa mga choices ng trades na sa kabilang team naman mangyayari. Tara, pag-usapan agad natin. Si Gio talagang unang mapapasabak sa trade na to dahil sa lahat ng players na na-involved, si Gio ang may kontrata na malapit na mag-expire. Ilang araw lang lumipas, nagdesisyon si Gio na wag na maglaro sa Northport dahil meron na mga MPBL na pwede niya mapasukan at malaki din daw ang offer doon. Isa pa, malapit na rin namang umalis ang Northport sa PBA kaya ano pa nga saysay. Kaso, ang hindi alam ni Gio na may isang team pala magkaka-interes sa kanya, lalo pat wala si Castro ngayon kaya si Gio gagawing panghalili o pantakip sa nawalang role ni Castro na walang pumalit at nakikita ko nga na medyo hirap ang TNT na wala si Castro na nagtitimon. Tsaka threat din si Castro, nakakabasag talaga ng depensa. Here comes Gio na libreng-libre naman ngayon pero pinapatapos muna ang PBA Finals kasi bawal pang trade. Si Gio may jumpers, may speed at hustle. Pang small ball talaga at nakakatira din beyond the arc. Sa palagay ko, hindi siya pang Castro 2.0 pero mapupunan naman niya ang butas na iniwan nito. Sa palagay ko, good choice to. Plano palang kunin ng TNT si Gio pero hindi pang long term para lang umano ito mapuna ng pagkawalan ni Castro. Sa bagay na yan hindi ako sigurado kasi lalo na ngayon si Castro aging na. Kailangan talaga nila ng isang point guard na medyo similar ang pace at playing style. Tsaka kapag ginanahan pa baka i-max contract pa nila yan. Nga pala, bukod sa TNT, may iba pang teams umanong nagka-interest kay Gio ayon kay Snowbadwa o Magnolia. Wag na kayong mahiya. Alam kong nagsisisi kayo na pinakawalan yung si Gio. Pwede naman si Gio bumalik. Tsaka yung SMB din handang magpakawala para kay Gio. Susunod naman na mapapalitan sa Northport, syempre itong si Arvin Tolentino na hot ngayon. Siya daw kasi yung kapalit ni CJ Perez. Congrats nga pala sa kanyang BPC award. Pero trade package po ito at hindi one-on-one trade. Hay nako. Sa palagay ko, isa na naman tong halimbawa ng palpak na trade. Bakit ko nasabi? Si CJ Perez, subok na yan. Kahit sabihin natin na mala Robert Bolick yan kung maglaro, may pagkabuakaw daw, pero iba pa rin ang consistency na dala niya sa team. May mga pagkakataon talaga na sila ni Abay ang bumubuhat sa SMB, lalo na itong si CJ Perez. Ilang beses na niya sinasalbang SMB sa crucial baskets, talaga hindi kay papahiya. Tapos to si Arvin sa playoffs nagchuchuk. Para siyang si Paulie, wala namang sakit, di naman injured, pero panay ang turnovers pagdating sa playoffs. Naku, magsisisi talagang SMB niyan. Kung ako sa kanila, wag nila ituloy kung si Arvin man lang, maliban na lang kung may mga future picks na kasama. As in, picks talaga kasi marami. Syempre mataas ang value ni CJ, mas mataas pa sa value ni Arvin. Kaya sigurado na hindi papayag ang SMB na si Arvin lang. Si CJ Perez umi-score anytime yan. Kaya para sa akin panalo ang Northport sa trade ko itutuloy kahit dalawang Arvin pa yan. Ganon kataas ang value niya. Tsaka gilas player din yan. Higit sa lahat, hindi injury prone. Masipag at all out talaga maglaro anytime. What if ganito? Nagkapalit si CJ at Arvin, tapos si CJ yung nasa semis. Siguro mag-iiba ang takbo ng game pero yun nga may limitasyon. Hindi nga niya nagawang buhatin ng San Miguel. Susunod na maapektuhan si Joshua Monson pero itong si Monson parang other option na lang to. Kumbaga second thought na lang ng SMB kapag may revision sa trade. Pero ang ayaw ng Northport yung ipagsabay si Arvin tsaka si Monson. Yun ang hindi okay. Ang Northport naghintay ng halos 2 taon na lumabas ang totoong kakayahan ni Monson. Ganon nila pinagtiyagaan ng maigi si Monson. Tapos ngayon na ang galing na niya, kukunin na nila. Hustisya naman. Ang tanging weakness lang din ni Monson ay ang playoff mode. Medyo hindi pa kasi sanay kasi nga kulang sa experience. Hindi nila masyado napaghahandaan na maigi ang tumataas na level ng competition dyan. Alam nyo, kawawa naman ng Northport palagi, no? Kaya walang caliber teams bukod sa SMC MVP. Kasi ganito yung ginagawa nila lagi. Kapag nagpapanik sila, takbo agad sa Northport tapos ang bilis lang na makapagpalit habang yung mga pinagkukunan nila ilang taon pa nagpapahinog bago nagiging contender teams ulit. Hay nako, PBA nga naman.